Yan po mga kapatid, narito naman po ako at magbablog. Ito po ay karamihan na nirereklamo ng mga aking ibang pasyente. Bakit daw sila nagkakaroon ng mga karamdaman na ganito? Ang kanilang kalimitan na aking mga mga pasyente na nagpapagamot ito sa akin ay acid reflux po ang kanilang mga karamdaman. At yan po ay uri ng physical na karamdaman, hindi po sakit na espiritual ang acid reflux mga kapatid. At ating ibabahagi at aking tatalakayin ang mga sintomas na mga ito at kung ano ang bawal kainin at para maiwasan ang pagkakaroon ng acid reflux. Ayan, nag-request po sa akin na akin pong tatalakayin kung ano po ang mga sintomas ng acid reflux po na tinatawag. Yan, at ating ibabahagi ngayon yan sa inyo kung ano-ano ang uri ang acid reflux. Ito po sa aking isinulat dito sa aking sa cellphone. At bago pa ako magsimula ay shoutout po sa aking mga kaibigan at mga kasamahan ko sa mga espiritual, mga manggagamot, mga faith healer, mga babaylan at mga kakilala ko, mga katutubong mangyan dyan sa Mindoro. At sa mga kilala ko manggagamot, mga faith healer sa Luzon, Visayas, Mindanao, binabati ko po kayo ng magandang araw. At sa mga manonood nito ay pakinggan po ninyo kung ano-ano ang mga sintomas na tinatawag na acid reflux po, na ito na at aking ibabahagi sa inyo. Ano-ano ang acid reflux? Ito ang kunting kalaman. Pag acidic ang isang tao, humihina ang immune system at madaming sakit na dumadapo. Bakit naging acidic ang isang tao? Dahil hindi sa tamang pagkain, walang ehersisyo, pag-inom ng alak, walang laman ang tiyan, nagpapagutom, naninigarilyo at pagpupuyat. Diyan po nagsisimula ang pagkakaroon ng acid reflux mga kapatid. Ito ang mga sintomas ng acid reflux at akin ang tatalakayin. Ayan. Ito ang mga karamdaman ng mga taong may sakit na acid reflux. Unang-una, panlalamig. Pangalawa, sore throat. Pangatlo, parang sinasakal. Pang-apat, sakit ng ulo. Panglima, nakabara sa lalamunan. Pang-anim, dry cough. Pang-pito, bloated ang tiyan. Pang-walo, hirap huminga. Pang-siyam, dighay ng dighay at utot ng utot. Pang-sampu, anxiety. Pang-11, hilo. Pang-12, pananakit ng mga buto. Pang-13, panghihina. Pang-14, chest pain. Pang-15, hirap sa pagtulog. Pang-16, mabilis ang tibok ng dibdib o tinatawag na nagpapalpitation. At pang-18 ay heartburn. Yan. Pang-19, pananakit ng tenga dala ng pasulpot-sulpot na sipon. Ayan po ang mga sintomas. Ito pang isang impormasyon. Kadalasang mga komplikasyon, panghihina ng immune system, allergy, hika, ubo, sipon at sakit sa balat. Pamamaga ng esophagus, laryngitis at mabilisang pagpayat. Ayan po ang mga sintomas at pakinggan po ninyo. Yan po ay sakit na physical na tinatawag na acid reflux. Ayan. Ito po ang mga bitaminang nawawala sa ating katawan kaya tayo nagkakaroon ng acid reflux. Ang mga bitaminang nawawala sa ating katawan tulad ng magnesium, calcium at protein. Yan. Huwag kalimutang mag-vitamins na rich sa mga tao. Yan. Mga dahilan ng pagsumpong. Yan po. At ito na po. Kapag ang tiyan natin ay madaming bad bacteria, ang mga kinakain natin ay matakaw ang mga bad bacteria tulad ng carbohydrates, dumadami ang bakterya na naging sanhi ng pag-utot at pagdikhay. Ayan.
Itong mga remedy mga kapatid. Ang pagkain at inumin na mayayaman tulad ng alkaline, green na gulay, mga prutas na makakatas, walang citrus, alkaline water, probiotics drink, Yakult, WKJ water, knife grain, vitamins and non-acidic, saging and soy food. Ayan po. Ito mga kapatid ang mga pagkain dapat ninyong iwasan pag kayo ay may acid reflux. Ito. Mga pagkaing mahirap tunawin ng tiyan. Red meat o mapulang karne, mahirap ito matunaw. Mga starchy fruit and vegetables. Pagkaing mayayaman sa unhealthy carbohydrates tulad ng cake, soft drinks at iba pa. Mga prutas na maasim, pagkaing mamantika. Yan po. Ito ang mga dapat gawin mga kapatid para hindi magkaroon ng acid reflux. Ayan. Ito, ang una, nguyain ng maigi ang pagkain. Pangalawa, sumubo lang ng kunti tuwing kakain. Pangatlo, huwag hihiga agad. Pagkakain, mainam na maglakad-lakad muna para matunaw ang ating mga kinakain sa tiyan. Pang-apat, matulog ng mataas ang unan upang hindi umakyat ang acid sa ating itaas papuntang sikmura. Ayan po. Pang-anim, matulog sa kaliwang bahagi ng katawan para mabalance ang acid sa tiyan habang tulog. Kontrolin ang utak kung nakakaramdam ng kaba at sanayin ang katawan sa isip at iba pa. Yan po ang mga sintomas mga kapatid ng tinatawag na acid reflux. Yan po ang acid ay pag kumakain po kayo ng bawal ay lumalabas po ang yung acid at na umaakyat po yan. Yung minsan po nasusuka yung iba, nahihilo. Ayan po. At yung sabi ng iba naman daw, kinukulam daw. Kasi po, malalaman din po ng mga manggagamot na kung ang tao ay kinukulam. Dahil madadiagnose naman din po dahil yung mga manggagamot, may mga pamamaraan dyan. Kasi yung iba po kasi mga kapatid, kahit physical po ang sakit, sinasabi na lang na spiritual at sinasabing kinukulam daw sila sa kanilang karamdaman, kahit physical naman po. Dapat po makinig po kayo sa manggagamot na mga legit na manggagamot. Pag sinabi ng manggagamot sa inyo na pumunta kayo sa doktor at physical po ang inyong sakit, pumunta na po kayo at para maagapan ang pagpapacheck up ninyo. At hindi po lahat mga kapatid ay spiritual ang inyong sakit. Meron pong physical dahil po minsan po mga kapatid, abuso din po tayo sa ating mga kinakain. Kaya po nagkakaroon tayo ng mga acid reflux. Gawa nung palagi tayong umiinom ng walang laman ang tiyan, umiinom ng alak, kumakain ng laging napapalipas ng gutom. Ayan po, hindi po lahat ng sakit ay puro spiritual. Meron pong physical mga kapatid. Yan lang ang aking ang masasabi sa inyo. Ayan ang mga sintomas na kung ang tao ay may acid reflux at aking itinalakay na ngayon. Naway magustuhan po ninyo ang aking video ito sa mga sa mga naniniwala kung sa aking sa vlog na ito ay paki-like, share and para makatulong din po kayo sa aking vlog. Yan po. Yan lang po. Mag-ingat po tayo palagi. Naway patnubayan po tayo saan man tayo naroon ngayon. Sa ating trabaho, kung saan man kayo magpunta. Ayan. Hanggang dito na lamang po at God bless us all.